2 linggo na ang nakalilipas. At sa panahong iyon, bumagsak ang komunikasyon ng Rusya at inilunsad ng Ukraine ang matinding kontraatake sa Timog Silangan. Ang harapan ni Putin ay nagkakawatak-watak sa ilalim ng walang humpay na presyo ng Ukraine. At habang winawasak ng Ukraine ang linya ng depensa ng Rusya, nagkakanya-kanya ng takbo ang mga tauhan ni Putin na parang mga manok na pugot ang ulo sa isang kahiyahiyang pagpapakita ng tunay na kalagayan ng hukbong Ruso. Ligaw, desperado, walang galaw. Wasak at bigong tuluyan ang hukbo ng Rusya sa Ukraine. Matapos bumagsak ang komunikasyon ng Rusya noong Pebrero, nagkontra-opensiba ang Ukraine sa Timog Silangan na patuloy ang pag-usad. Pinapaalis ng mga sundalong Ukrainian mula kanluran at hilaga ang mga puwersa ni Putin sa mga lugar na akala ng Rusya ay nakuha na nila at kaunti lang ang nagagawa ng Rusya. Oo, sinusubukan ng Rusya nagmamadaling magpadala ng puwersa at armas sa mga lugar na binabawi ng Ukraine, ngunit hindi sapat ito. Balisa at nagpapanik na ang Rusya na nagdadagdag pa ng tagumpay para sa Ukraine sa digmaang sinabing halos tapos na ni Putin sa pagtatapos ng 2025. Ipapaliwanag namin mamaya kung bakit winawasak ng Ukraine ang Timog Silangang depensa ng Rusya, pero bago iyon, pumunta tayo sa Dobropilya. Ang Dobropilya, isang maliit na bayan ng minahan na nasa 75 kilometer kanluran ng Donetsk, ay matagal nang kuta ng Ukraine. Noong 2014 nang pilit ng mga separatista sa Donetsk ang ambisyon ni Putin na makuha ang rehyong iyon, nagsanib puwersa ang mga negosyante at aktivista sa bayan para ipagtanggol ang kanilang pagka-Ukrainyano. Hindi naman gaanong nagbago mula noon. Bagamat patuloy na naglulunsad ng opensiba ang Rusya sa sektor ng Dobropilya, habang sinusubukan nitong palibutan ang mga pangunahing lungsod sa Donetsk, patuloy namang lumalaban ang Ukraine. Noong kalagitnaan ng Pebrero, hindi lang nagdepensa ang Ukraine kundi nagkontra-atake rin na labis na puminsala sa puwersa ni Putin. Ang Dobropilya ay nasa hangganan ng Dnipropetrovsk at Zaporizhia Oblasts, kung saan malakihang nagkokontra-atake ang Ukraine mula noong unang bahagi ng Pebrero. Malapit doon, may posisyon ang ika-36 na Combined Arms Army ng Russia sa kanlurang Dobropilya at sinusubukan nitong lusubin ang baryo. Muling sinubukan ng mga sundalong Ruso sa insidenteng ikinuwento noong Pebrero 18 ng ika-33 Separate Assault Regiment ng Ukraine sa Telegram. Sumugod ang kalaban sakay ng truck na puno ng mga disposable na Ruso papunta sa deployment point para salakayin ang baryo ng Dobropilya. Ngunit hinarang siya ng mga mandirigma ng ika-33 OSCP at kalapit na unit ayon sa pahayag ng rehimento. Linawin natin, nilagyan ng Russia ng sundalo ang nag-iisang sasakyan at pinatakbo ito diretso sa posisyon ng mga Ukrainian sa araw. Ito'y kawalang pag-asa at naging eksakto ang inaasahang resulta. Iniulat ng Euromaidan Press na ang convoy ng Russia, kung matatawag mo man itong convoy kung iisa lang ang sasakyan, ay madaling namataan ng Ukraine habang sinusubukan nitong dumaan sa R85 dating T0401 highway na matatagpuan sa hilaga lang ng Dobropilya. Madali itong nakita ng reconnaissance drone ng Ukraine. Ayon sa video ng parehong outlet, ang sasakyan, na mabagal ang takbo at walang tsansang makaiwas, ay tinamaan mismo sa windshield ng isang kamikaze drone. Naghiwa-hiwalay ng takbo ang mga Ruso, kaya naging madali silang target ng Ukraine sa liwanag ng araw. Isa-isang tinamaan ng Ukrainian artillery ang mga sundalong Ruso, nagtangkang magmaneho papuntang Dobropilya. Sa pagtatapos ng kontra-atake ng Ukraine, hanggang 15 utu-uto ni Putin ang napatay o nasugatan sa bukas na parang at kagubatan dahil sa katawa-tawang pag-atake na alam ng kahit sinong may utak ay madaling mapapansin ng Ukraine. Ibig naming sabihin, sinugod ng mga Ruso ang tagapagtanggol ng Ukraine sa araw at bukas na lugar. Ang ganitong kahangal na pag-atake ay magagawa lang ng isang hukbong na uubusan na ng ideya at walang malinaw na estratehiya. Ganyan ang Russia sa Timog Silangang Ukraine. Parang mga manok na pugot ang ulo ang puwersa ni Putin habang palpak na sinusubukang sakupin ang Ukraine. Gaya ng nabanggit, may ilang dahilan ito. Una, komunikasyon. Halos wala na nito ang Russia ngayon. Noong Pebrero, nakipagtulungan ang Ukraine at mga inhinyero ng SpaceX ni Elon Musk sa paggawa ng bagong whitelist system para mairehistro ang Starlink terminal sa Ukraine. Mukhang maliit lang yon.
Pero ang whitelist ay naging parang blacklist para sa lahat ng illegal na Starlink terminal ng Russia sa frontline. Huwag maliitin ang epekto nito sa kakayahan ng Russia na kontrolin ang puwersa nila. Ginamit ng Russia ang Starlink sa pagpapadala ng utos at mahahalagang impormasyon. Ayon sa Euromaidan Press, ginamit ito ng mga unit sa unahan, drone operators, at fire correction teams. Wala na ito ngayon. Ramdam na ng Russia ang hirap. Para lalong masaktan ang sugat ng komunikasyon ng Russia, si Putin mismo ang gumawa ng pinakabobong desisyon mula nang simulan ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar. Habang nagkukumahog ang mga sundalo sa paghahanap ng kapalit ng Starlink, ipinahigpit ni Putin ang access sa Telegram, na ayon sa Reuters ay matagal nang sinusubukan ng Kremlin simula 2018. Dumating ang paghigpit sa Telegram sa pinakamasamang oras para sa Russia. Dahil hirap na sila ng walang Starlink, nawalan pa ng access ang mga sundalo ni Putin sa isang app na ayon sa Moscow Times ay malawakan nilang gamit para sa utos sa Ukraine. Ginagamit ng mga puwersa ng Russia ang Telegram para mag-organisa ng lohistika, mag-download ng mapa, magpadala ng real-time na video, at mangalap ng pondo para sa mga sundalong sinusubukang ipadala ni Putin sa Ukraine kahit kulang sa gamit. Sabi ni Fighter Bomber, Russian pro-war blogger, "Pagkabagal ng Telegram, nakatanggap ako ng 5 video mula sa mga hindi kilalang militar na nagrereklamo na wala na silang magawa ng wala ang Telegram." Gusto mo bang malaman ang pangunahing dahilan kung bakit inisip ng Russia na matalino ang umatake sa Dobropilya sa liwanag ng araw gamit lang ang isang truck? Ngayon, nakuha mo na ang sagot. Wala talagang alam ang mga sundalo sa truck na yon sa ginagawa nila. Nawalan ng komunikasyon sa harapan, kaya parang mga manok na pugot ang ulo. Walang direksyon ang mga sundalo. Nagpapatuloy lang sila hanggat kaya nagiging madali silang target ng kontra-atake ng Ukraine. Nagbunga ito ng napakatagumpay na kampanya ng Ukraine sa Timog Silangan at pagpapalaya sa malalawak na teritoryo. Mamaya pa natin tatalakayin ang kontra-atake ng Ukraine. Pero ngayon, dumarami ang ebidensya na naliligaw ang Russia kapag walang Starlink at Telegram. Matapos ang shutdown ng Starlink, inilahad ng Ukrainian drone operator na si Giovanni sa BBC kung paano napahina ang Russia. Ayon kay Giovanni, hindi na kayang kontrolin ng mga Ruso ang lugar at nabawasan ng 50% ang kapasidad nilang umatake. Base sa mga numero, mas kaunti ang mga pag-atake, mas kaunti ang mga drone ng kalaban, mas kaunti ang lahat. Desperado na ang Russia na maibalik ang Starlink, kaya sinusubukan nilang suhulan ang mga kasabwat sa sinakop na teritoryo para makakuha ng mga rehistradong terminal na magagamit sa frontline. Hindi ito inaasahan mula sa isa sa mga sinasabing pinakamalalakas na militar sa mundo. Walang solusyon ang Russia. Ayon sa Euromaidan Press, ang sabayang pagputol ng Starlink at Telegram ay lalong nagpapahirap sa Russia na manmanan ang Ukraine na may malaking epekto sa mga pag-atake sa lupa. Nakakalipad pa ang mga drone ng Russia, pero hirap na ang mga operator magpasa ng impormasyon sa impantriya. Dahil dito, nagkakaroon ng insidenteng tulad ng unit na sumugod sa Dobropilya ng pabaya noong Pebrero 18. Alam ba ng unit kung saan sila pupunta? Gaano karami ang alam nila? Walang sagot ang mga tanong na ito. Pero nagawa ng Ukraine ang matinding kontra-atake nang hindi kailangan ng mga sundalo. Dahil napilitang umatake ang Russia, nawala ang mahalagang sistema ng komunikasyon. Nagbigay pa ng detalye ang parehong outlet sa tangkang ginawa ng Russia gamit ang truck na puno ng mga sundalong namatay. Bulag na, nagmamartsa ang ika-36 na Combined Arms Army patungong Zaporizhia mula nang maputol ang Starlink. Tinarget ng Ukraine ang mga nagmamartsa sa Gray Zone, isang lugar na hindi kontrolado ng alinman at tiyak na bitag ng kamatayan sa papasok. Maingat na binutas ng Ukraine ang linya ng Russia sa paligid ng Dobropilya na nagbigay daan sa mga kontra-atake na nagdulot ng takot sa mga Ruso, kaya napilitan silang magpadala ng mga reserbang unit sa labanan. Maaaring ang mga sundalong Ruso sa truck sa Dobropilya ay reserbang ipinadala para palakasin ang nabigong atake. Hindi sila nagtagal. Ngayon, gumagawa ang Rusya ng desperadong paraan para malutas ang problema nila sa komunikasyon. Pero bago yan, pinapanood mo ang The Military Show. Kung di ka pa subscribe, ngayon na ang tamang oras para pindutin ang button. Desperado ang solusyon ng Rusya na ipalit sa Starlink. Mga lobo lang ito. Ayon kay Forbes contributor Vikram Mittal,
Noong Pebrero 17 ginamit ng Rusya ang Barrage 1 system para buhayin ang kanilang komunikasyon. Sa madaling salita, ito ay isang sistema na binubuo ng isang lobo na kayang magdala ng 5G terminals sa stratosphere. Sa totoo lang, matalino ang sistemang ito, lalo na dahil sa pneumatic ballast system na nakapaloob dito na nagpapahintulot sa lobo na ayusin ang taas nito ayon sa pangangailangan. Gayunpaman, ang lobong ito ay hindi talaga para sa kasalukuyang gamit ng Rusya. Ang Barrage 1 ay dinisenyo para magdala ng hanggang 100 kilo o nasa 200 at 20 pounds. Kaya malinaw na ginawa ito bilang sandatang pandigma, hindi plataporma ng komunikasyon. Walang kapalit sa pagkawala ng access ng Rusya sa Starlink. Hindi kayang pantayan ng mga military balloon na ilang araw lang lumilipad ang libu-libong satellite ng Starlink system. Kahit may upgrade, ilang linggo lang magagamit ang Barrage 1 bago muling bumaba ang balloon. Ito ang solusyon ng Rusya sa problema ng Starlink at inilalagay nito ang sarili nila sa posisyon na makakagawa lang sila ng mga maliliit na area ng konektibidad gamit ang isang solusyon na magastos gawin at nangangailangan ng matatag na lohistika para makarating sa dapat puntahan bago pa man ito mailunsad. Mga problemang ito sa Rusya ang dahilan ng matinding kontra-atake ng Ukraine. Mayroon pang iba. Bukod sa problema sa komunikasyon sa frontline, may isa pang suliranin ang Rusya kaya mahina ang kanilang opensiba at mabilis itong natutugunan ng Ukraine. Hindi na nadaragdagan ang bilang ng tao sa hukbong lakas ng Rusya. Sabi ng Euromaidan Press, hindi nadagdagan ang hukbo ng Rusya sa nakaraang 6 na buwan kahit binabago ni Putin at ng kaniyang puwersa ang mga taktika. Naipit ang Rusya sa humigit kumulang 711,000 sundalo, pero kahit na mukhang marami iyon, dahil ang tanging estratehiya ni Putin ay gawing pambala sa kanyang laban sa Ukraine, ang pagkakaroon ng hindi nadaragdagang hukbo ay nangangahulugan na napipilitan ang Rusya na hilahin ang mga sundalo mula sa iba't ibang lugar sa loob ng Ukraine at ilipat sila sa mga rehiyon na itinuturing ni Putin na prioridad. Ayon sa Euromaidan Press, nagdudulot ito ng mahihinang bahagi sa frontline habang inililipat ang mga reservistang sundalo. Sinusunggaban ng Ukraine ang mahihinang bahagi at winawasak ang mga sundalong walang dagdag na tropa o kagamitan dahil nailipat na ang mga reserba sa ibang lugar. Pinagbabayad ng Ukraine ang Rusya dahil humina ang kanilang frontline. Makikita natin ito sa mga numero. Sabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, nalipol ng Ukraine ang 35,000 sundalong Ruso noong Disyembre 2025 lang. Kapag sinabing nalipol, ibig sabihin napatay ang mga sundalong Ruso. Hindi kabilang dito ang mga nasugatan o nahuli ng Ukraine. Ito ay 35,000 mga sundalo na tuluyang nawala sa labanan at napilitan ang Russia na palitan sila. Noong Enero, muntik nang maulit ng Ukraine ang tagumpay. Sa pagkakataong ito, nasa 30,000 sundalong Ruso ang napatay at karamihan sa mga pagkamatay ay nakumpirma sa pamamagitan ng Delta system ng Ukraine. Maaaring mas mababa ang bilang, pero napakalaki pa rin ito para sa isang buwang labanan sa digmaan sa ika-21 siglo. Hinahanap ng Rusya ang dahilan kung bakit sila natigil sa halos 711,000 tauhan sa Ukraine. Malaki talaga ang pagkawala ng 65,000 sundalo sa loob ng 2 buwan. Isa pang malaking dahilan ay ang pagre-recruit ng mga Ruso ay bagsak na bagsak. Lumampas na sa 1.25 milyon ang casualty na Ruso mula nang simulan ni Putin ang pananakop. At mas maraming sundalo na ang nawawala bawat buwan kaysa sa kaya ng Russia na ma-recruit. Itinampok ito ng United 24 Media sa isang artikulo noong Pebrero 19 kung saan isiniwalat na ang rasyo ng mga nasawing Ruso kumpara sa mga nasawing Ukrainyano ay napakalaki sa ilang bahagi ng front na umaabot sa 20 hanggang 25 na nasasawi sa panig ng Russia sa bawat isang nasasawi sa panig ng Ukraine sa ilang rehiyon. Hindi kayang mapanatili ang ganitong bilang, kitang-kita ito sa pagre-recruit ng Russia. Noong Enero, ang nawalang sundalo ng Russia ay higit ng 9,000 kaysa sa na-recruit nilang voluntaryo. Dahilan kaya maaaring itulak ni Putin ang hindi popular na mobilisasyon sa Russia. At ang nakikita natin dito ay ang pag-stagnate ng mga tropa ng Russia ay ito na ang pinakamaganda para kay Putin hanggat hindi pa siya nag-uutos ng mobilisasyon kung sakaling talagang mangmang siya para gawin iyon. Ngayon na mas marami nang namamatay na sundalong Russian kaysa nare-recruit, bababa na ang 711,000 na flatline na bilang
Paano kung makuha rin ng Ukraine ang ganitong rasyo sa Pebrero? Mapapababa noon ang bilang ng hukbo ng Russia sa Ukraine sa 700 at 2,000. At kung magpapatuloy ang ganitong pattern, ang dating napakalaki at tila walang katapusang puwersa ay unti-unting mababawasan at magiging isang mahina at madaling tamaang hukbo. Simple lang, kapag mas maraming sundalong Ruso ang namatay at hindi napapalitan, mas nagkakaroon ng pagkakataon ang Ukraine para sa kontra-atake. Bawat sundalong nawawala ay nagpapahina sa Rusya. Kahit ang mga taktikal na pag-aangkop ng Rusya ay walang magagawa rito. Habang bumabagsak ang frontline ni Putin, mas umaasa siya sa maliliit na grupong umaatake para pumasok sa mga gray area na nabanggit natin. Naging matagumpay ang paraang ito sa puntong napapayagan nitong makalusot ang mga sundalo ng Rusya sa teritoryo ng Ukraine. Kadalasan, naiiwan mag-isa ang mga sundalo dahil hindi dumarating ang backup na magpapatibay sa kanilang posisyon. Hindi gumagana ang estratehiyang dapat magpababa ng pagkamatay ng mga Ruso ayon sa datos ng Enero at Disyembre. Ang matalinong paggamit ng Ukraine ng drone ang dahilan nito habang sinusubukan ng Rusya na isulong ang kanilang bagong estratehiya. Ang mga drone ng Ukraine ay nagpapatrolya sa mga gray zone. Naghahanap ng mga nakahiwalay na unit ng Ruso at mga pagkakataon para sa kontra-atake ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, mas mahalaga ngayon ang Unmanned Systems Forces o USF ng Ukraine higit kailanman. Simula tag-init 2025, ang porsyento ng USF na may napatunayang resulta sa labanan, kumpirmadong tama, pagkasira ng target, at pinsala mula sa apoy ay tumaas mula 4% sa 33%. Halos 60% ng firepower ng Ukraine ay nagmumula sa kanilang mga drone at ang mga unmanned na makinang ito ng kamatayan ay tunay na nagpapahirap sa mga sundalo ng Rusya. Sabi ni Zelensky, hindi bababa sa 80% ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine kontra Rusya ay ngayon isinasagawa gamit ang mga drone. Ang tagumpay na ito ay nagbubukas ng maraming oportunidad para sa kontra-atake ng Ukraine laban sa humihinang depensa ni Putin. Sa Dobropilya, isang drone ang nakatukoy sa truck ng Rusya at isa pa ang sumira nito. Nagkahiwa-hiwalay ang puwersa ng Rusya sa kill zone at tinambangan ng Ukraine gamit ang artillerya. Kaya mas marami ang namatay. Hindi gumana ang taktika ng Russia, pero patuloy pa rin silang nagsinungaling tungkol sa tagumpay nila sa labanan. Tulad ng malalaman mo kung mananatili ka pa. Sinabi namin kanina na malaki ang tagumpay ng Ukraine sa kanilang kontraopensiba sa timog at timog silangan ng bansa. Ang natatandaan naming sinabi namin ay pinalaya ng Ukraine ang malalaking bahagi ng teritoryo. Si Uway may detalye. Iniulat nito ang sabi ng militar ng Ukraine na ang kanilang counter-offensive ay nakatutok sa pagpigil sa plano ng Russia na sumulong sa Dnipropetrovsk at Zaporizhia ngayong tag-init. Mula nang magsimula ang operasyon, ayon sa militar ng Ukraine, ang Air Assault Grouping, kasama ang mga kalapit na unit, ay muling nakontrol ang mahigit 300 kilometro kwadrado ng teritoryo. Nilinis mula sa mga grupo ng kaaway na nagsasagawa ng sabotahe at reconnaissance at mahigit 8 mga pamayanan. Tandaan, hindi pa ito ang final na resulta ng counter-operasyon ngayon. Lalawak pa ang mga nabawing teritoryo habang hirap sa komunikasyon at tao ang Russia at mukhang wala pang solusyon sa mga ito ngayon. Sino ang nakakaalam? Matapos pigilan ng Ukraine ang opensiba ng Russia sa Dobropilya, posibleng nabigyan sila ng pagkakataon para sa mas malalim na paglusob at mapalayo ang Russia sa baryong pinupuntirya. Malaki ang benepisyong nakukuha ng Ukraine mula sa operasyon sa Timog. At gayunpaman, patuloy pa ring sinusubukan ng Russia na panatilihin ang peking aura ng dominasyon nito at walang mas malinaw na halimbawa nito kundi sa Kupiansk. Bagamat hindi kabilang sa Timog Opensiba ng Ukraine ang Kupiansk sa hilagang silangang Kharkiv Oblast, paalala ito na patuloy ang pagsisinungaling ng Russia sa mga kaganapan sa Ukraine kahit bumabagsak na ang kanilang frontera. Ngayon, may 40 hanggang 50 sundalo na lang ang Russia sa lungsod matapos nilang sabihing nasakop na nila ang Kupiansk. Sa tingin mo ba aaminin ng Russia na wala na sa kanila ang lungsod? Siyempre hindi. Ayon sa Euromaidan Press, sinabi ng hepe ng Russian Armed Forces na si Valery Gerasimov na bumagsak sa Russia ang Kupiansk noong huling bahagi ng 2025. Nagpadala ang kanlurang pangkat militar ng Russia ng komisyon para suriin ang tunay na kalagayan at malaman kung matagumpay ang opensiba sa Kupiansk.
Napag-alaman ng Rusya na ang mga ulat ng tagumpay sa frontline sa 2025 ay tugma sa aktwal na labanan. Pero may tinatagong lihim ang mga inspektor sa lungsod. Sila'y kumikilos sa ilalim ni Gerasimov na nagpakalat ng kasinungalingan tungkol sa Kupiansk mula't simula. Dito makikita ang realidad na iniiwasan ng Rusya. Habang tuloy-tuloy ang mabagsik na mga kontra-atake ng Ukraine na nagpapahina sa Rusya, nagsisinungaling ang mga pangunahing general ni Putin tungkol sa totoong nangyayari sa labanan. Walang direksyon at palpak ang hukbo ng Rusya. Kaya pinagbabayad ni Ukraine si Putin sa bawat pagkakamali niya. Kung gusto mo ng totoong balita sa Kupiansk, masasabi namin kung ano ang nangyari doon. Huwag maniwala sa kasinungalingan ng Rusya. Ang Kupiansk ay salamin ng pagbagsak ng depensa nila sa buong Ukraine. Para malaman pa ang iba, siguraduhing panoorin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka sa The Military Show para lagi kang nauuna sa balita tungkol sa totoong nangyayari sa Ukraine. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.